Natagpuan na ang labi ng mag-asawang senior citizen na natabunan ng gumuhong bahagi ng kalsada sa bayan ng Quezon, Bukidnon. Mga kapuso, magkayakap ng matagpuan sa ilalim ng lupa ang mag-asawang Eli at Thelma Ubatay. Ayon po yan sa Quezon Public Information Officer. Sakay sila ng tri-cab nang biglang gumuho ang bahagi ng Davao-Bukidnon Road noong October 18. 5 araw silang hinanap at natagpuan sa tulong ng 3 search and rescue dogs. Na-turn over na ang mga labi ng mag-asawa sa kanilang mga kaanak. Sinusubukan pang makuha ang kanilang pakayag. Kalat-kalat ang mga power plant sa bansa kaya may pagkakataong kinukulang ng kuryente sa ilang lugar. Ayon po yan sa Energy Department. Kabilang yan sa mga inusisa sa pagdinig para sa 2026 budget ng kagawaran. At nakatutok si Mav Gonzalez. Sa deliberasyon ng Senado sa 2026 budget ng Department of Energy, kwinestyon ni Senador Rodante Marcoleta kung bakit sa laki ng dependable energy ng bansa, kinukulang pa rin. Ayon kasi sa DOE, 27,000 gigawatts ang dependable energy natin o maaasahang kuryente. Sobra-sobra sa consumption na 19,000 gigawatts lang. Meron tayong sobrang 8,000 megawatts. So itong problematic na ito, ano bang ginagawa natin? Ba't di natin ma-address? Yung mga planta po kasi hindi located in one location. Pati po yung mga consumers natin hindi in one location. Paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin, kalat-kalat kasi ang mga power plant natin, kaya nagkukulang sa ibang lugar. Ang iba pa nasisira, kaya hindi talaga masasabing dependable ang numero ito. Hindi kasi nakaspread out ng maayos yung mga power plant natin. So now, pinapa-review ko ulit ang energy plan para tignan saan ba yung mga regions na kailangan may base load pa tayo or saan kulang yung mga transmission natin. Those are things na kaya kahit mathematics siya, na tama naman, sobra-sobra tayo, pero actually yung design may kulang pa talaga, Mr. Chair. Halimbawa, aniya, maraming planta sa Luzon pero limitado ang linya. Ina-assess na raw ngayon ng DOE ang iba't ibang planta sa bansa at posibleng matapos ang review sa katapusan ng taon. Iginiit din ng DOE kanina na hindi PR ang balita na nangunguna ang Pilipinas sa Southeast Asian countries sa paghahanda na magtayo ng nuclear power plant. A year and a half ago, we have done nothing. Nothing. And then now we're on the forefront. Ang galing talaga natin. What happened? Who can update me? Kaninong PR yun? Mr. Chair, hindi yun PR. Ever since 2022, with the new administration, medyo na-revitalize yung nuclear energy program interagency. It just took us time to get back on track. Now we have a nuclear division. We have NEPIAC, nuclear division in DOE. We have a roadmap already. Paliwanag ni Garin, steady ang paghahanda ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa, kaya naungusan natin sila. Indonesia at one point was ahead of us, but hindi steady kasi their legislative medyo binawi ulit yung authority. Vietnam is also getting ahead also, but it depends on the year na rin or depends on the country. But comparatively, we are ahead of the rest of the countries in Southeast Asia in preparation for building the power plant. Dagdag ni Garin, na-review na ng International Atomic Energy Agency o IAEA ang roadmap ng Pilipinas sa nuclear energy. May kasunduan na rin tayo sa US at ibang bansa at maraming kumpanyang interesado rito. May surveys na rin daw silang isinagawa sa acceptance rate ng nuclear power. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Mariing itinanggi ni Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera na sangkot siya sa anumang uri ng korupsyon. Iginit siya ng kongresista matapos siyang reklamo ng plunder ng isang grupo sa ombudsman kaugnay sa 600 milyong pisong halaga ng mga proyektong napunta umano sa kumpanyang iniugnay sa kanya at kanyang asawang si Concepcion Vice Mayor Evelyn Rivera. Dawit din sa reklamo si DPWH Tarlac 1st District Engineer Neil Farala. Paglilinaw ni Rivera, wala pa siyang natatanggap na opisyal na kopya ng reklamo sa ngayon. Pero anya, handa at bukas naman siyang makipagtulungan para maipaliwanag ang kanyang panig sa tamang oras at sa wastong paraan.
sinusubukan pa rin naming kunin ang panig ng kanyang asawa at ni Farala. Bukod sa bagyong Salome na humina na bilang low pressure area, nagdulot din ng masamang panahon ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Nagpabahayan sa ilang lugar sa Mindanao kaya maraming inilikas. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ramdam ang malakas na hangin na sinabayan ng pag-ulan sa probinsya ng Batanes ngayong araw. Malakas din ang hampas na mga alon. Bago humina at maging low pressure area, kabilang ang lalawigan sa isinailalim ng Pag-asa sa Signal number 1 dahil sa bagyong Salome. Mahigit 100 pasahero naman ang apektado matapos makansela ang ilang flights. Mayat-maya ang sigaw at paghingi ng tulong ng isang residente ng Alamada, Cotabato nang makitang halos tangayin ng rumaragasang tubig ang isang motorista habang tumatawid sa overflow bridge. Mabuti na lang at may nakaresponde agad para tulungan ang lalaki. Pero sa lakas ng ragasa, tila nakabitaw ang rider. Agad din naman siyang nasagip. Ilang sandali lang, isa pang motor ang tila hindi na rin makadaan, pero tinulungan din ang ilang residente. Ligtas ang parehong rider. Umapaw rin ang ilog sa barangay Upper Bulanan sa bayan ng Midsayap. Ayon sa Pag-asa, ang masamang panahon sa Mindanao ay dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Nararasan din yan sa Coronadal City, kung saan bumuhos ang malakas na ulan. Nagmistulang ilog, tuloy ang ilang kalsada. Sa barangay Kakub, umapaw sa tulay ang tubig mula sa sapa at rumagasa sa kalsada. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay. Ayon sa CDRRMO Coronadal, tinatayang aabot sa mahigit 100 individual ang inilikas. Wala namang naitalang nasaktan. Actually, yun ang mga apektadong mga pamilya. Yun yung mga tumitira malapit sa riverside, creekside ng major waterways natin dito sa City of Coronadal. Tumaas din ang level at lumakas ang agos ng dam sa boundary ng Barangay Topland at Barangay Magsaysay. Sinubukan pa rin tawirin ng ilang motorista ang binahang kalsadang yan sa Palabagan, Lanao del Sur. Pero ang ibang bahagi ng bayan, tuluyan ang hindi nadaanan ng mga sasakyan dahil sa pagtaas ng tubig. Sa Sultan Kudarat naman, tuluyan ang nalubog sa baha ang mga kalsada sa Tacurong City, kasunod ng malakas na buhos ng ulan. Pumasok talaga yung tubig sa mga establishments. Sa lawak ng baha, inabot at pinasok din ng tubig ang ilang gusaling malapit sa kalsada. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, humina at naging low pressure area na lamang ang bagyong Salome. Magpapaulan pa rin kaya yan at posible bang lumakas ulit? Alamin natin kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Sa ngayon ay hindi naman natin nakikita lalakas pa ulit itong low pressure area na dating ang bagyong Salome. Pero mga kapuso, kahit wala ng bagyo, posible pa rin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Ayon po sa Pag-asa, posibleng mag-dissipate o malusaw na rin yan sa susunod na 24 oras. Ito pong LPA. Muli po kung babalikan po natin, naging pababa yung pagkilos itong dating bagyong Salome dahil po dun sa high pressure area sa mainland China. So kumbaga natulak po yan pababa. At dahil sa malamig at tuyong hangin naman, kaya ito tuluyan ding humina. Huling namataan ng Pag-asa ang low pressure area sa layong 145 kilometers west-northwest ng Lawag City sa Ilocos Norte. Bukod po sa low pressure area, patuloy pa rin makakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa itong Intertropical Convergence Zone o yung ITCZ at pati na rin po itong easterlies o yung mainit at maalinsangang hangin. Posible rin na unti-unti na ulit magparamdam dito sa ating bansa yung northeasterly wind flow.
Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa ng kalat-kalat at panandalian lang ng mga pag-ulan. Dito yan sa Palawan at ilang bahagi rin ng Northern and Central Luzon. Ganoon din sa ilang lugar dito sa Mindoro provinces. Pagsapit po ng hapon, mas maraming lugar na ang uulanin. Halos buong Luzon na po yan at mula po dito sa Northern and Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at pati na rin dito sa bahagi ng Bicol Region. May mga malalakas sa pag-ulan sa ilang probinsya kaya maging alerto po sa posibilidad ng mga pagbaha o landslide. Sa Metro Manila, pwedeng maalinsangan o mainit pa sa umaga o tanghali pero unti-unting tataas ang tsansa ng localized thunderstorms pagsapit po yan ng hapon o kaya naman sa gabi kaya magdala pa rin ng payong kung lalabas po kayo ng bahay. May mga kalat-kalat na ulan din sa umaga dyan po sa Visayas at pati na rin sa Mindanao at yung malawakang mga pag-ulan ay posible naman pagsapit po ng hapon at pati na rin sa gabi. May mga malalakas sa pag-ulan dito yan sa Western Visayas, Negros Island Region, pati na rin po sa Eastern and Central Visayas, Caraga and Davao Region, ganoon din dito sa Northern Mindanao. Samantala mga kapuso, ayon po sa Pag-asa, posibleng bago magtapos ang buwan ng October ay ideklara na ang onset o opisyal na pagsisimula ng amihan season at yan po ang patuloy po nating aabangan. Yan ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. In white or in black, totally in style pa rin, rumampa ang ilang personalidad at kapuso artists sa isang fashion show. Kasama diyan ang ex-PBB housemates na sina Michael Sager at Vince Maristella na parehong thankful sa opportunity. Makichika kay Aubrey Carampel. Wearing white and charcoal deconstructed suit dress, exuding grace and elegance si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D nang rumampa sa fashion show ng designer at celebrity stylist na si Bang Pineda. Sharing the runway ang iba pang kapwa niya kapuso na sina Royce Cabrera at Bubblegang star Cocoy De Santos na very playful in their all-white suit at may bit-bit pang bunny heads. Tila may mga kasamang lumilipad na puting ibon naman nang rumampa si Larkin Castor. Tampok at rumampa rin ang members ng P-pop group na BGYO, habang si OPM hitmaker Maki ang nag-open ng show. Full of confidence din kahit first time na naglakad sa fashion show si ex-PBB housemate Michael Sager in an edgy suit. Kamakailan nag-host si Michael ng Filipino Music Awards. At soon ay bibida sa pelikula at may project ding aabangan next year. Huwag kang titingin, kakatapos lang namin mag-film, so that will be airing next year na. And I will be working on a new project later this year. Malapit na po yan ma-announce. I'm just excited for you guys to learn. Rumampa rin ang kapwa niya ex-PBB housemate na si Vince Maristella. Thankful daw si Vince to be given an opportunity to walk the runway again. Abala ngayon si Vince sa Kapuso Afternoon Prime series na Hating Kapatid kasama ang Legazpi fam. Excited din siya nang malamang isa sa mga bagong Sparkle housemate na pasok sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0 ang kaibigang si Sofia Pablo. Best friend ko yun si Sofia ever since yung first project ko. Walang araw na hindi niya ako sinuportahan sa lahat ng career ko, sa work ko, and of course ang message ko sa kanya is galingan niya lang parati sa mga task ni Kuya, huwag siyang susuko at sigurado mamahalin siya ng taong bayan. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Nagdulot ng panik ang pag-usok ng cellphone ng isang pasahero ng LRT-1 kagabi. Ayon po sa Light Rail Manila Corporation o LRMC, agad inilabas ng driver ng tren ang cellphone sa Central Terminal Station. Rumesponde rin agad ang security at iba pang station personnel. Wala namang nasaktan sa insidente ayon sa LRMC pero isinailalim pa rin sa full inspection ang tren. Hindi naman ito nakitaan ng pinsala. Tiniyak din ng LRMC na hindi naapektuhan ang operasyon o anumang pasilidad ng LRT-1. Aminado si Pangulong Bongbong Marcos na maraming Pilipino ang nawalan ng tiwala sa gobyerno kasunod ng iba't ibang issue gaya po ng korupsyon. Sa gitna niyan, kumpiyansa siyang maibabalik ang tiwala ng taong bayan. Nakatutok si Rafi Tima. I know that these are difficult times that we live in. Our people's trust in government has been shaken. We cannot deny that.
Sinabi yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagdalo sa ika-124 na anibersaryo ng Philippine Coast Guard sa South Harbor sa Maynila kanina. Gayunman, naniniwala siyang kaya pa rin maibalik ang tiwala ng taong bayan sa pamahalaan. But I am certain that trust can be regained if we remain transparent and true to our mission. Inihalimbawa ng Pangulo ang mga ginagawa ng PCG hindi lang sa pagbabantay sa mga dagat sa bansa tulad sa West Philippine Sea, kundi ang pagtulong ng ahensya sa mga biktima ng mga sunod-sunod na kalamidad sa bansa. The PCG is one of the government agency that restores my faith in the dedication of the workers in government. When I see the PCG in action, I see what the best of government can look like. That is disciplined, with integrity, with excellence, working as one. Matapos ang talumpati, pinarangalan ng mga natatanging tauhan ng PCG sa pangunguna ng Pangulo. Kasama niya si First Lady Liza Araneta Marcos na isang opisyal ng PCG Auxiliary at may honorary rank na Vice Admiral. Pangako ng Pangulo sa PCG, ipagpapatuloy ng kanyang administrasyon ang modernisasyon ng PCG, kabilang ang pagbili ng mga bagong barko at eroplano. We now stand to triple our fleet in the next 5 years and will become one of the most capable Coast Guards in this part of the world. Maraming salamat po, sir. Bago niyan, dumalo ang Pangulo sa National Housing Expo 2025 sa World Trade Center sa Pasay. Pinangunahan niya ang pagbibigay ng bahay sa mga benepisyaryo ng Expanded 4PH o ang pabahay para sa Pamilyang Pilipino program. Ayon sa DSUD, mula noong 2022, nasa 400,000 pamilya na ang nagkaroon ng sariling tirahan. Ang Pag-ibig Fund, umabot na sa 57,000 ang pamilyang natulungan sa pamamagitan ng housing at house repair loans. Nauna nang ipinangako ng pamahalaan na magtatayo sila ng 1 milyong bagong tirahan kada taon, pero ibinaba ito sa mahigit 3 milyong pabahay bago matapos ang termino ng Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang bagong chairperson ng National Commission of Senior Citizens si dating Ombudsman Merceditas Gutierrez. Epektibo ang appointment hanggang September 17, 2031. Bago nito ay naging miyembro ng Board of Trustees ng GSIS si Gutierrez. Nagsilbi rin siya bilang Justice Secretary mula 2003 hanggang 2004. Naging ombudsman din siya noong 2005 pero inimpeach ng mababang kapulungan dahil sa hindi umano pag-aksyon sa mga graft case kabilang ang kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Hindi na siya nalitis ng Senado bilang impeachment court dahil nagbitiw siya sa pwesto noong 2011. Hiniling ng kampo ni dating Bamban Mayor Alice Guo na payagan siyang umalis ng Pasig City Jail para personal na maghain ng reklamo sa Tarlac Prosecutor's Office laban sa Baofu Land Development. Reklamong estafa ang planong ihain niya sa Baofu at mga stakeholder nito. Dahil sa Tarlac anya nangyari ang krimen, doon niya ihahain ang reklamo. Nangako siyang agad babalik sa Pasig City Jail Female Dormitory kung saan siya nakadetain dahil sa reklamong qualified human trafficking kaugnay sa niraid na Pogo Hub sa Bamban. Sinisikap naming hinga ng payag ang Baofu na siyang developer ng Pogo Hub sa Bamban.